Magpapadala ang gobyerno ng US sa Pilipinas ng karagdagang Mantas T-12 Unmanned Surface Vessels, USVs, para mapahusay ang kakayahan nito sa pagbabantay sa South China Sea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa kanyang kamakailang pagbisita sa Maynila, inihayag ni US Defense Secretary Lloyd Austin na ang mga naval platform ay ihahatid bilang bahagi ng $500 million foreign military financing package na ibinahagi ngayong taon. Ang mga detalye tungkol sa timeline at eksaktong bilang ng mga Mantas T-12 na ipapadala ay nananatiling hindi malinaw. Ang Philippine Navy ay mayroon ng 4 na Mantas USV. Ayon kay Austin, inaasahan raw nila na makakakita pa ng maraming platform na tulad nito. Para makatulong na matiyak na ang Pilipinas ay may mga kakayahan at paraan upang ipagtanggol ang mga karapatan nito at ang soberanya nito sa buong Exclusive Economic Zone. Ang Mantas T-12 ay isang electric-powered USV na may sukat na 3.6 meters o nasa 11.8 feet ang haba. At ipinagmamalaki nito ang payload capacity na nasa 64 kilo o nasa 141 pounds. Maaari itong i-launch mula sa baybayin, barko o bangka na sinusuportahan ng launch at recovery equipment. Ang T-12 ay idinisenyo upang magsilbi bilang isang force multiplier na may kakayahang suportahan ang iba't ibang mga misyon tulad ng pagsubaybay, paghahanap at pagsagip, mine detection, at electronic warfare. Maaari itong lagyan ng mga sopistikadong sensor at camera para sa pinahusay na obserbasyon sa sitwasyon. Pahayag sa website ng manufacturer na Martac na nakabase sa US na ang T-12 ay may kakayahan ng mahabang mga duty cycle na nagsasagawa ng mga mapanganib na misyon. Binigyang diin ni Austin na ang pagpapadala ng mas maraming Mantas USV sa Pilipinas ay nagpapakita ng pangako ng US na tumulong sa pagtatanggol sa kapuluan sa gitna ng lumalalang tensyon sa China. Dagdag pa niya na ang hakbang ay batay sa mabilis na pagsulong ng US-Philippine Alliance. Dati nang nagtustos ang US sa Pilipinas ng mga asset ng depensa, tulad ng 2 Cyclone-class patrol ships noong September 2023 at Scan Eagle drone noong October 2021. Sa mga nagdaang taon, ito ay naging isang panahon ng tunay na makasaysayang pag-unlad para sa alyansa ng Pilipinas at US. Sana ay magkaroon pa ng mas maraming advance na kagamitang pangdepensa ang Pilipinas para magkaroon ito ng kakayahang protektahan ang teritoryo nito. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment mo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.